Hey guys! So ngayon, nandito na tayo sa last part ng module natin. Paano nga ba maging virtual assistant? Hey guys! Eli here. So ngayon, nandito na tayo sa last part ng module natin. Paano nga ba maging virtual assistant? So in the past few weeks, gumawa tayo ng mga videos, module kung saan ang aim nito is matulungan kayo from pagkuha ng client, paano yung mga process, ano yung skills, ano yung mga dapat gawin. And hopefully, makatulong sa inyo itong video na to, lalo na kung nagsisimula pa lang kayo. So, kinompile ko na siya sa isang playlist, na pwede nyong panoorin anytime. And syempre, yung community natin nandiyan pa rin para i-assist kayo, no? And yan, nandito na tayo sa ating huling module kung saan tuturo ko sa inyo kung paano nga ba maging virtual assistant. Alright, syempre, by definition, ano nga ba ang virtual assistant? So, the role of a virtual assistant is to handle tasks that client wishes to delegate, allowing the client to focus on more critical aspects of their business or personal life. So in short, kung ano yung ibigay sa inyo ng client, na task, ano yung mga kailangan nyo i-handle, ng mga output, depende yan kay client. Si client ang magde-delegate yan. So syempre, part yan is yung skills na kailangan nyo sa pag-manage ng task na yon. So let's say marketing, yung binigay sa inyo ni client. Ano yung mga marketing na yun? Let's say social media, SEO, ads, mga ganyan. And ang mahalaga dito is mapakita nyo na reliable kayo kay client. So yun kasi yung pinaka-important aspects siguro pagdating sa freelancing, sa mga freelancer, na dapat reliable ka. Na dapat kapag ka nag-message sila is nakakapag-response ka agad. Siyempre, in terms of role naman, maraming ibang skill set. So, na pwedeng taglayin ang isang virtual assistant. So ito, pwedeng admin assistant, handling routine tasks such as email management, scheduling, and data entry. So pag sinabi natin email management, more likely nag-aasikaso lang yan ng email, ng inbox ni client, naglilinis ng mga spam, mga ganyang bagay. So maganda i-research nyo kung ano yung mga email management na yan. So scheduling, ano ba yung scheduling na yan? Meron tayong tinatawag na Google Calendar or Outlook Calendar. So, kailangan nyo i-manage yan. Kailangan nyo i-block yung calendar na yan. And pag sinabi namin natin data entry, more on ano lang yan, encoding. Hindi ba lang yung terms? Pero sa atin, encoding yan. Lalagay mo. May bibigay lang sa'yo si client na file, then ililipat mo lang, ito-transfer mo lang dito. So, syempre, may mga specialized skills din tayo na tinatawag, kagaya ng social media management. Yan. Pag sinabi naman content creation, pwedeng sa paggawa ng content yan, pagde-design or SEO. So, meron din tayong customer service, and kung may experience ka sa BPO, malaking bagay. Okay. So, ano ba yung mga tasks or services na pwede nyong gawin, So, gaya na sabi ko, admin support, kasama dyan is yung pag-email filter, calendar management, travel arrangement. So, sa travel arrangement, kayo magbubook ng ticket ni client, Pag may mga flight siya, mga ganung bagay. And yun, basic data entry, na-explain ko na kanina. So, customer service naman, kung wala kayong experience, so i-handle nyo yung mga customer inquiries. Halimbawa, si client is may specific product or services. Kayo yung magre-reply, kayo yung mag-aayos, kayo yung sasagot sa mga tanong. So, pag sinabi naman natin CRM or Customer Relationship Management System, so parang ano lang yan, database kung saan nandun yung pangalan ng client, pangalan ng mga tao na pwedeng mag-avail ng service ni client. So parang client ng client nyo. Parang ganun yan, yung CRM. Doon siya nilalagay. So ang purpose niyan, ang purpose niyan, syempre is para makuha yung information, yung contact number, yung address, yung email, mga ganyan. So, social media management naman, nandiyan yung pag-create ng content, scheduling ng posts, pag-manage ng social media profiles, and may mga videos din akong ginawa tungkol sa paano maging social media manager. So, sa content creation naman,
Yan, writing blog post, articles, newsletter, and other forms of content. So, mahalaga yan na may mga ganyan kayong task para hindi na kayo nag-aantay kay client, no, na mga ibababa sa inyo. So, let's say, misa kasi wala namang task na ibibigay, pero at least meron kayong mga ongoing task, no, or ongoing project para i-support yung business ng client. Kagaya ng social media or content creation. No? So, mahalaga yan. So, meron din tayong research. So, sa research, more on, ano lang naman yan, web scraping ang tinatawag. So, mag-research lang kayo all over the internet. So, SEO, sabi natin SEO, search engine optimization, so yung keyword research and link building. So, by the way, ang specialization ko is SEO. More on digital marketing, no? Pero SEO ang pinaka-focus ko. And pagdating sa SEO, may mga separate videos ako dyan. Medyo mahabang discussions kasi yan. So, bookkeeping naman, pagmamanage ng invoice, tracking expenses, and other basic accounting tasks. So, may mga software naman yan pagdating sa bookkeeping, kagaya ng QuickBooks, yan, pwede nyo i-check yan. So, e-commerce support naman, yung guys, sabi ko sa inyo, yung customer service, yan, yung pag-handle ng store, alam ba, pag yung isang product is out of stock na, kayo magre-restock nun. So, paano nyo ba siya i-restock sa Shopify? Or mga e-commerce platform. So, actually, madali lang naman yan. Pwede nyo naman aralin yung mga ganyang bagay. Para at least, nagkakaroon na kayo ng overview, no? Kung ano yung mga bagay na i-research nyo. Kasi, ito na yung mga tasks na pwede ibigay sa inyo. Okay, so ano ba yung mga industries na yun? So, syempre, may tayong entrep, tech companies, healthcare, real estate, e-commerce, consulting, legal firms, finance, local service, marketing agency. So, ito yung mga industries na pwede nyo pasukin kapag gusto nyo maging VA. And actually, marami pa yan. Kinumpile ko sila sa isang list. Pwede nyo i-check doon sa description. Okay, in terms of finding VA jobs naman, no? So, meron tayong mga specific platforms na pwede nyo gamitin. Direct outreach. So, yung direct outreach, tinuro ko na sa inyo yan. Yung first na module. So, hindi nyo pa napanood, pwede nyo i-check. And yung mga platforms, I believe na naturo ko na din sa inyo yan, no, sa part ng profile optimization, module 2. So, how can I reach out to these industries and offer my services? So, syempre, meron tayong market research, no? So, sa market research, yan, tinuro ko na, in-explain ko na sa inyo. Alamin nyo kung ano yung problema, may mga template tayong ginamit. So, more likely, wala naman masyado kailangan i-discuss no, pagdating sa pagiging virtual assistant. I believe na experience talaga ang pinaka-the best teacher na makakapagturo sa inyo na ginagawa ng isang virtual assistant. Dahil it varies kasi sa mga kliyente. No? Pwede si client A, iba yung ipapagawa sa inyo kay client B. May mga ganong scenario. No? Hindi siya parang uniform process na kagaya dito sa Pilipinas na ang gagawin nyo is isang bagay lang na paulit-ulit everyday. Hindi ganun. May mga iba kayong task na kailangan ibigay kay client, no? Or gawin. So, ngayon, the best practices na lang siguro na pwede kong mabigay sa inyo is syempre, yan, kailangan mag-research, kailangan yung magiging reliable. Syempre, huwag nyo kakalimutan yung soft skills at saka yung hard skills, no? Sabi natin yung soft skills, ito yung mga bagay na makakatulong sa inyo, kagaya ng time management, yung kung paano kayo makito kay client, mga ganyan kung paano kayo makipag-usap, soft skills yon. Yung hard skills naman, yun yung mga bagay na natututunan nyo, or yun yung mga skills na naaaral nyo, either sa university, sa college, sa pagre-research, sa mga tutorials. Yun naman yung makakapag-generate sa inyo ng income. So, mahalaga yung dalawang bagay na yon sa pagpapasok kayo sa freelancing or pagiging virtual assistant. Yun yung mga kailangan nyo. So, ngayon, ang challenge ko sa inyo, no, is syempre, ganun pa rin, maghanap ng client, and dito na siguro nagtatapos ang ating module series, no, and hopefully, may natutunan kayo sa ating maliit na course, no, and hopefully, nakapatulong ako sa paghahanap nyo ng client. So, yun lang. And kita-kits sa mga susunod na video.